Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, pinagsisita ng MMDA ang mahigit 40 sasakyan sa kanilang clearing operation sa Maynila ngayong gabi. May mga nahatak ng sasakyan at nasermonan pati ang ilang rider. Saksi, si Jamie Santos. Sinuyot ngayong gabi ng MMDA at SWAT team ang Anga Circle hanggang sa kahabaan ng Road 10 sa Maynila, kilala na ngayong Mel Lopez Boulevard. Target ng operasyon ang mga trailer truck na pumaparada sa kalsada na ayon sa MMDA, bukod sa sagabal sa daloy ng trapiko, delikado. Unang nasita ang trailer truck na itong nakaparada bago umakyat ang Delpan Bridge na double whammy naman ang sasakyang ito. Nahatak din ang truck na ito, wala na ang driver, nakaparada pa sa maling lugar. Nasita rin ang rider na ito dahil sa suot niyang maling helmet. Sa impounding area naman ang bagsak ng dalawang pribadong sasakyang ito dahil sa iligal na pagkakaparada. Hindi na nakaangal pa ang mga driver nito nang makitang hinahatak na ng tow truck ang kanilang mga sasakyan. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Napara rin ang motorcycle rider na ito dahil bukod sa mga walang helmet, 3 pa silang sakay ng motor. Nagsundo lang po ako dyan sa kanto, sir. Opo, pero siyempre delikado yan. Highway to, dapat mag-helmet kayo sa susunod. Tapos 3 pa kayo. Ang motor, 2 lang ha. Opo, sir, naiintindihan ko rin naman po yun. Umaapela naman sa MMDA ang driver na ito nang makitang hahatakin ng MMDA ang nakaparada niyang truck. Bumili lang daw kasi siya ng pagkain sandali. Kung sa gitna kayo ng kalsada, nakabalandra. Makauwi ko lang po kasi driver ko, sir. Kung kakain, umanap kayo ng paradaan na maayos, hindi sa gitna ng kalsada. Masyado natin nakasanayan na pwede na lang ibalandra. Palibasa gabi, akala nyo pwede na natin ibalandra kahit saan. Diba? Ako nagtatagal. Kasi may garahe po kasi. Isang rider namang nasita dahil walang helmet at wala ring lisensya ang sumubok makiusap at nagpakilalang anak ng isang tenyente. Pero wala ring nagawa. Bukod sa ticket, in-impound ang kanyang motor. It is important na to make sure that these major thoroughfares are kept clear all the time po. Kaya kahit gabi na po, we are clearing it dahil we want to kasi akakala ng mga tao umaga, tanghali, hapon lang ang clearing which is wrong. Sa kabuuan, 46 na sasakyan ang nasita at 8 ang nahatak sa clearing operation ngayong gabi. Ayon sa MMDA, 1,000 piso ang multa sa attended illegal parking. Hahatakin naman ang unattended illegal parking at pagmumultahin ng 2,000 piso. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Tinakasan naman ng isang SUV na may diplomatic plate ang mga enforcer na pumara sa kanya dahil sa illegal umanong pagdaan sa EDSA busway. Pasado alas 5 ng hapon kahapon na makuhanan ng CCTV ang pagdaan ng itim na sasakyan sa busway palapit sa EDSA Ortigas. Pinara ito ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation pero nagdire-diretso po ang SUV patungong Santolan. Dahil dito, hihilingin ng SAICT sa LTO ang paglabas ng show cause order laban sa SUV. Sugatan ng isang babae matapos iligtas ng kanyang mga kaanak sa sunog sa Cagayan de Oro City. Sa Sorsogon naman, posibleng dahil sa kandila kaya nasunugan ng isang byuda. Saksi si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Binulabog ng apoy ang mga residente ng Bacon District sa Sorsogon City. Tulong-tulong ang mga residente na agapan ng sunog sa bahay ng isang senior citizen pero mabilis kumalat ang apoy sa bahay na gawa sa light materials. Sa inisyal na impormasyon, posibleng nagmula ang apoy sa kandila na naiwang nakasindi roon. Nananawagan ng tulong ang nasunugan na isang biyudang senior citizen at mag-isa lang na nakatira sa natupok na bahay. Sa Cagayan de Oro City, binalot ng makapal na usok ang isang bahay sa Barangay Gusa. Umabot ang sunog sa ikalawang alarma. Pahirapan ang pagresponde ng mga bumbero dahil sa masikip na daan at mga nakaparadang sasakyan. Ayon sa BFP, isang babae ang nasugatan nang iligtas niya ang ilang kaanak na natutulog nang mangyari ang sunog. Sulod sa balik, nisaka siya dito sa second floor. Sa katong kung asa yung anak o katong iyang tulog kaapon tulog. Dako siya nga rest.
kung atong hunahunaon ba, kung wa to kagawas. 5 pamilya ang apektado. Nananawagan sila ng tulong dahil wala silang naisalbang gamit. Umabot sa mahigit 600,000 piso ang halaga ng danyos. Patuloy ang investigasyon pero isa sa tinitingnang sanhi ng sunog ang problema sa linya ng kuryente. Nasunog din ang 2 apartment sa Lucena City, Quezon. 1 oras ang itinagal bago nagdeklara ng fire out. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. Isang grass fire naman ang sumiklab sa paanan ng Bulkang Mayon na sakop ng Kamalig, Albay. Ayon sa BFP, damo lang ang nasunog at walang nadamay na mga pananim. Patuloy ang investigasyon nila sa sanhi ng apoy na pininiwalaang nagmula sa itinapong upos ng sigarilyo. Bushfire naman ang sumiklab sa boundary ng Barangay Mataanag at Barangay Bungas sa Legazpi City. Agad naman itong nakontrol ng mga otoridad. Patuloy pang inaalam ang sanhi at kabuang pinsala nito. Para sa GMA Integrated News, Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Dinagsa ang Bangko Sentral ng mga kukubra raw ng pera na nagmula sa umani ipinatagong ginto. Ang ilan sa kanila nangutang pa ng pera para makarating doon. Pero ang PSP ginit na hindi sila direktang namimigay ng pera sa taong bayan. Saksi, si Marisol Abduraman. Nasa 1,000 tao ang sumuod kanina sa tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maynila. Ang ilan sa kanila galing pa sa mga probinsya. Ang 72 anyos na si Adelaida Perez, nag-arkila pa ng van sa halagang 7,500 pesos. Makaluwas lang mula Nueva Ecija. Ano pong pinangako niyo sa inyo? Assistance na pang araw-araw na gastos. Mula Cagayan Valley naman ang nag-arkila ng bus sa halagang 80,000 pesos. Umutang po ako sa anak ko. Ang isang galing Iloilo nangutang pa raw. Bakit po? Di para ang amon nga sinusulong na konstitusyon eh. Magkano daw po? Ang dokumero, 1 milyon. Kahit nga ang hirap nang maglakad na si Aling Lolita, 70 anyos mula Pangasinan, kasama sa mga napadayo. Para mabaklas kasi pagbaklas ito ng kahirapan. Ang hiling nila, ipamigay ang perang katumbas umano ng ginto. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan, which is printed with the backup of gold, amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago dito sa Bangko Sentral ay fully matured na. Kahit pa wala talagang patagong ginto sa Bangko Sentral, gaya ng sinasabi ng umunoy leader ng grupo. Giit pa ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip, ay sa pamahalaan ito nagbibigay ng dibidendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Sa gitna ng pagdagsa ng grupo sa BSP, may ilan daw na sumama ang pakiramdam. May mga mangilan-ngilan po na nawalan ng malay, ng hina dahil po sa sobrang init. May nakatulog pa sa gilid ng kalsada dahil sa pagkahilo, pagod at puyat. Pagkaro kami napunta dito at nakausap niya yung sa Central Bank, hindi kami uuwing luhaan. Sa hirap na nga ng buhay, gusto naman namin magkaroon kahit paano. Matapos ang ilang oras, nag-disperse din ang grupo ng pakiusapan ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Arestado ang isang lalaki na nanggahasa umano sa kanyang anak na 14 anyos. Ay sa biktima, 2022 nang simulan ng ama ang pang-aabuso sa kanya. Saksi, si John Consulta. Sa bahay na ito sa Quezon City, inaresto ang isang lalaki ng mga ahente ng NBI Violence Against Women and Children Division. Ito'y matapos isumbong ng isang 14 anyos na babae ang karumal-dumal na krimen na paulit-ulit na naranasan sa kamay ng kanyang sariling ama. Ang sabi ng bata, halos araw-araw daw since 2022 siya ginagahasa ng kanyang sariling ama. Dahil ang kanyang ina ay nagtatrabaho ng panggabi. So, every night, wala doon ang nanay niya, kaya nagkakaroon ng oportunidad yung tatay para gahasain siya sa sarili nilang bahay. Sinubukan daw magsumbong ng biktima sa kanyang ina, pero di raw siya pinaniwalaan. Matapos abusuhin itong May 5, lakas loob daw itong tumakas at humingi ng tulong sa isang miyembro ng kalapit na simbahan na siyang naglapit sa kanya sa NBI. Minsan, iiyak siya bigla. Natotrauma daw siya, nade-depressed siya sa mga nangyayari na sarili niyang ama ang gumagahasa sa kanya.
Ang biktima ay tinurn over na natin sa ating social worker sa Quezon City. So siya ngayon ay nasa pangangalaga ng isang shelter. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang suspect na nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Paalala ng NBI sa mga nakakaranas na pang-aabuso sa kanilang sariling tahanan. Dumulog lang sila sa aming tanggapan o humanap sila ng mga taong mapagkakatiwalaan. Kung hindi man sa loob ng bahay nila, kausapin nila yung kanilang teacher, yung mga guidance counselor sa school, o yung kahit sa barangay nila na mapagkakatiwalaan nila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Sa pagpatuloy ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika, pinalubog ang isang lumang barko ng Philippine Navy sa dagat ng Ilocos Norte. Itinanggi naman ng Philippine Navy na nakipagkasundo ang AFP sa China tungkol sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Sa pinagsamang puwersa ng Pilipinas, Amerika, kasama ang Australia, tinarget ang BRP Lake Caliraya. Tagumpay ang pagpapalubog sa barko na itinakdang kunwari enemy target para sa pagsasanay bilang bahagi ng balikatan exercises. The maritime strike composed of air, naval assets and ground artillery with the mission of trying to prevent an aggressor from landing on the Philippine soil. Idinaos ang pagsasanay sa Lawag, Ilocos Norte, mahigit 400 kilometro ang layo mula Taiwan na may iringan ngayon sa China. Nauna na ring binatikos ng China ang military exercises. Isa pang tinik sa ugnayan sa Pilipinas at China ang issue sa Ayungin Shoal, kung saan ilang beses nang na-water cannon ang mga RORI mission para sa BRP Sierra Madre. Kamakailan, lumabas sa mga ulat tungkol sa umano'y new model na ayon sa China na pagkasunduan ng dalawang bansa para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Dati nang iginit ng DFA na walang cabinet-level official na pumayag sa kahit anong kasunduan kaugnay sa Ayungin at si Pangulong Marcos lang ang pwedeng mag-aproba sa ganitong kasunduan. Pero sa ulat ng Manila Bulletin, sinabi raw ng isang di pinangalanang mataas na opisyal ng Chinese Embassy sa Manila na ilalabas nila ang isang recording ng pag-uusap sa telepono ng isang Chinese diplomat at isang Pilipinong opisyal ng militar na kinilalang AFP Westcom Chief. Doon daw nagkasundo sila sa isang new model para sa pag-manage ng alitan sa West Philippine Sea. Pero duda dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Merong punong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Dagdag ni Teodoro, kung totoo man daw na may nangyaring ganitong pag-uusap, may pananagutan ng China. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. Dapat alamin ko sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. That is a dead story. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Anybody could say anything. These stories will be rehashed. We have to understand that today's warfare is a battle of narratives. It's a battle of shaping the perception of the people. Nang tanungin tungkol sa audio recording ang Chinese Foreign Affairs Ministry, iginiit nilang dapat tuparin ng Pilipinas ang pangako raw nito, itigil ang pangungudyok at bumalik sa pakikipagdialogo sa China. Malinaw raw ang katotohanan at matibay ang ebidensya, pero ikinakaila pa rin daw ito ng Pilipinas. Ayon sa DFA, patuloy pa rin naman na makikipag-usap ang bansa sa China, gaya ng panukala ng DFA na bagong bilateral talks dito sa Maynila. Pero hanggang ngayon, wala pa ring sagot sa imbitasyon ang China. Kinikilala rin ng DFA ang kahalagahan na kontrahin ang anilay disinformation operation ng China, hindi lamang dito kundi maging sa international community. Counter disinformation with facts and strategic communication to reinforce its unlawful and expansive claims in the South China Sea. China actively pursues a disinformation campaign
which is happening now at this very time, using official government channels, state-sponsored media, and possibly troll farms to peddle several falsehoods and misrepresent facts on the issue. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Sa pahayag na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, sinabi nilang hindi dapat ikabahalang umano'y audio recording na paraan lang daw ng China para mang-impluensya. Ginit nilang madaling mag-imbento ng transcript. Pwede rin daw mapeke ang audio recordings. Distraction o panlis lang daw ng atensyon ang mga ganitong report sa agresibong kilos ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.